Magandang araw sa inyong lahat at sa lahat ng bumubuo sa inyong channel. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Cheska. Nagtatrabaho ako bilang isang sales lady dito sa Camarines. Palagi po akong nakikinig sa inyong channel tuwing nakakauwi na ako sa bahay at nagpapahinga. Kaya naman, naengganyo rin po ako na ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ama na tawagin nating Tonyo. Tunay po niya itong palayaw. Ikukwento ko po sa inyo yung tungkol sa kanyang naging karanasan sa kababalaghan noong binata pa lamang ito. Minsan na rin po kasi akong naabutan ng aking ama na pinapakinggan ang inyong mga kwentong kababalaghan sa inyong channel. Kaya naman simula po nun, palagi na niya akong inaayang makinig ng mga kababalaghan tuwing gabi matapos naming maghapunan. Isang gabi habang nagpapahinga at nakikinig kami sa channel ninyo, sinabi ko sa kanya na nais kong ibahagi sa inyo yung kanyang naging karanasan. Hindi naman po nagpatumpik-tumpik itong aking ama at agaran po itong pumayag. Anya pa, nangyari daw yung kanyang karanasan taong 1997 at noong mga panahon na iyon ay binata pa lamang siya at kasalukuyang nagtatrabaho bilang maglalako ng isda. Bali nangyari po ito sa lalawigan ng Kabisayaan kung saan po ito naninirahan noon. Malayo sa Kabiasnan ang baryong tinitirahan ng aking ama, kung kaya't mahigit 1 oras ang kanyang lalakbayin gamit ang bisikleta palabas ng baryo. Tapos meron siyang madadaanang mahabang palikulikong daanan at walang kabahayan. Pawang nagtataas ang mga puno ng kahoy lamang at makakapal na mga talahiban ang tanging nakatayo sa gilid ng daanan. Maglalakbay pa siya ng mahigit 20 minutos bago marating ang bagsakan ng mga preskong isda. Kaya ako po nabanggit ang mga yan sa kadahilan ng may kinalaman po dito yung buong pangyayaring ibabahagi ko sa inyo. Isang beses, katatapos lang po ni tatay na maglako ng mga isda sa may karatig baryo nang may lumapit sa kanyang matandang babae. Bago pa man siya makasakay sa kanyang bisikleta, ay bigla na po siya nitong kinalabit sa kanyang balikat. Kayo po pala, manang. Ano pong kailangan ninyo? Bibili po ba kayo ng isda? Tanong pa raw niya sa matanda nang kanya iyong lingunin. Tumango naman yung matanda at naglabas raw po ito ng papel na pera. Nakaramdam ng awa yung tatay ko sa matanda. Dahil nung tignan niya ang pera nito, ay meron na raw mga punit at para bang hinugot pa yon ng matanda sa baol. Libre ko na po itong isda, manang. Huwag na po ninyong bayaran. Okay lang. Nakangiting wika pa raw ng tatay ko sa matanda. Nakita naman niya na ngumisi yung matanda at pagkaabot niya ng isda, ay agad raw itong nagpasalamat. Pagkatapos ay muli siyang tinapik sa balikat ng 3 beses. Medyo nagtaka naman yung tatay ko pero binaliwala lang niya. Nung makalis na nga rin yung matanda at nakalayo na rin doon, lumapit sa kanya yung isang babaeng hindi naman gaanong katandaan at sinabihan daw siya nito na wag nang lumapit doon sa matandang bumili sa kanya ng isda dahil bantog raw na aswang sa kanilang baryo yung matanda na iyon at naninirahan daw yung matanda na iyon malapit sa may kagubatan. Wika pa raw ng babae na lumapit sa kanya. Grabe naman po kayo, manang. Hindi naman po yata totoo yung mga sinabi ninyo. Wika naman daw ng aking ama. Dahil ayon sa kanya, mas mukha pang araw aswang yung babaeng lumapit sa kanya kaysa doon sa matandang pinagsabihan nitong aswang. Paano ba naman kasi, bukod sa punit daw yung laylayan ng damit ng babaeng yon, buhagag pa raw yung buhok at mukhang bagong gising pa na hindi man lang nakapagsuklay bago lumabas ng kanilang bahay.
At meron pa raw bahid na uling sa kanyang mukha na parang amoy paksiw din. Kaya hindi raw talaga siya nagtiwala doon sa sinabi ng Ale sa kanya. Hindi naman po nang husga yung tatay ko pero yun raw po talaga yung totoo. Kaya naman nung sabihin daw ng Ale na bantog na aswang yung matanda, talagang natawa na lang daw yung tatay ko. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta pinagsabihan na kita na wag nang lumapit doon sa matandang binigyan mo kanina ng isda. At baka mamaya ikaw na yung sunod na puntiryahin ng matanda na yon. Wika pa raw ng babae sa kanya. Sige po, tatandaan ko po yung mga sinabi ninyo. Tugon na lang daw ni tatay sa babaeng yon. At matapos nga niyang sabihin yon, kagad na rin daw siyang umalis sa baryo na yon. At dahil kakaunti na lamang yung kanyang paninda, naisipan na lang din daw ni tatay na iuwi na yon. Nang sa ganon ay meron nga silang maulam kinagabihan. Kaya naman hindi na nga niya nilakupa yung panindang isda at sa halip ay umuwi na lamang daw siya. Nang makauwi na nga siya ay naabutan niya ang kanyang inang nagluluto. Tamang-tama po pala yung uwi ko, Nay. May natira pa po akong isda dito. Ito na lamang po yung ulamin natin sa hapunan. Wika pa raw ng aking ama at dinala na nga niya yung isda sa may kusina. Ako na po yung maghuhugas ng isda, Nay. Ikaw na lang po yung magluto. Dagdag pa raw niyang wika. Tumango naman ang kanyang ina at sinabing ilagay niya lang sa lalagyan pag natapos na niyang linisan yon. Kagad na ngang nag-umpisa yung tatay ko na linisin yung isda. Habang naglilinis raw siya, unti-unti raw siyang nakakaramdam ng pamimigat ng kanyang balikat. Ang sabi niya pa, pakiramdam niya ay parang nagbuhat siya ng isang sakong bigas sa kanyang balikat. Dahil ngalay na ngalay daw yon na parang hinampas ng tabla ang kanyang likod. Gawa ng napakasakit umano yon na hindi niya mawari kung bakit. O anak, ano bang nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Bungad na tanong pa ng kanyang ina nang muli na itong makapasok sa kusina. Hindi ko po alam, Nay. Bigla na lamang pong sumama yung pakiramdam ko. Tugon naman daw ni tatay. Kinuha naman ng kanyang ina ang nililinis niyang isda. At siya na nga raw yung magtatapos sa paglilinis para makapagpahinga na rin yung tatay ko sa kanyang silid. At tatawagin na lamang siya kapag kakain na. Agad nga niyang binigay sa kanyang ina yung mga isda at naghugas na raw siya ng kanyang kamay. Tapos ay lulugulugong pumunta na sa kanyang higaan. Hindi talaga niya mawari kung bakit bigla na lamang sumama ang kanyang pakiramdam gayong hindi naman siya naulanan. Ipinilit na lamang niya na ipikit ang kanyang mga mata nang sa ganoon ay makatulog na siya at mawala na ang sama ng kanyang pakiramdam. Hindi naman naglaon ay nakatulog nga po ito. Hindi na siya ginising pa ng kanyang ina. Nakita kasi nito na tuloy-tuloy na ang kanyang pagtulog. Ang ginawa na lamang ng kanyang ina, ipinagtabi siya ng pagkain at tinakpan sa mesa. Nang sa ganoon, kapag nagising ito, kahit hating gabi na o anumang oras, ay kakain na lamang ito. Hindi nga nagkamali yung kanyang ina dahil nung sumapit na yung hating gabi, ay nagising nga po ito. Pagkagising niya, ay marahan siyang bumangon at tinungo yung kusina at naghanap na nga ng pagkain. Maya-maya pa, noong kumakain na siya, ay panaka-naka siyang nakakarinig ng mga kakaibang ingay na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya malaman kung angil ba ng aso o ingay ng baboy na animoy humahagok. May mga naririnig na rin siyang kumukot-kot sa kanilang dingding sa may kusina. Pero dahil sa masama pa rin ang kanyang pakiramdam, ay hindi na lamang nito pinansin pa
yung kung ano mang nag-iingay sa labas ng kanilang bahay. Sa halip, bumalik na lamang siya sa kanyang silid matapos kumain at mulingang natulog. Nung sumapit na yung madaling araw, agad na siyang nagising at pupungas-pungas na bumangon, bagamat masama pa rin yung kanyang pakiramdam. Pero kinailangan niyang bumangon dahil meron pa nga siyang trabahong gagawin. Tinungo niya ang kusina para makapagkape. Nang matapos na nga itong magkape, agara na siyang umalis, lula ng kanyang bisikleta, habang binabagtas niya ang kalsada papunta sa may pamilihan. Ay napapatingin nga siya sa gilid ng daan. Mga pasado 3:00 pa lang ng madaling araw ng mga oras na iyon. Kung kaya't bibihira lamang na meron siyang mga makakasalubong. Kung meron mang makasalubong, marahil nanggagaling rin sa pamilihan ng mga preskong isda ang mga iyon. Dahil sa tipikal na probinsya pa lang talaga noon yung tirahan nila, kaya talagang maagang nagigising yung mga tao. At marami rin kasing nagbebenta ng isda na humahango ng maaga pa sa palengke. Sa paglipas pa ng mga minuto, nakarating na nga siya sa may pamilihan. Nagmamadali na siyang namili ng mga preskong isda. Dahil sa ganon pong oras, medyo alanganin na. Kailangan na niyang makauwi kaagad para maiayos na ang mga isda at mailako niya sa mga karatig baryo ng maagang maaga pa. Matapos po niyang mamili, agara na nga siyang naglakbay pauwi. Habang pauwi na nga ito, napakalamig umano ng simoy ng hangin at napakadilim ng daanan. Dahil madaling araw pa lang nga, mabuti na lamang at malakas yung ilaw ng kanyang flashlight, kaya klarong-klaro naman niyang nakikita yung daanan. Ilang sandali pa, nakita niya ang kababaryong si Mang Erning. Nakabisikleta rin ito gaya niya at galing rin daw sa pamilihan. "Mang Erning, sabay na po tayo." Tawag pa raw niya sa matanda at nagmamadali na ngang magpadyak. "Mabuti na lang at naabutan ko kayo." Ngiti raw niyang wika sa matanda nang makalapit na ito. Ikaw pala, Tonyo. Mabuti naman at naabutan mo pa ako." Anya pa ni Mang Erning at sandaling nilingon yung aking ama. Nakangiti namang tumugon yung aking ama. At habang binabaybay nga nila yung daanan, panay ang kanilang pagkukwentuhan. Noong pababa na sila sa palikulikong daanan, may nakita yung aking ama na naglalakad na matandang babae. At nag-iisa raw itong naglalakad. Kahit na nakatalikod yung matanda, nababatid niyang ito yung matandang babae na naninirahan sa may karatig baryo na napagbentahan nga niya ng isda kahapon lang. Ito yung sinasabi nung ale na bantog umano na aswang. Hindi na lamang niya pinansin pa yung matanda, gawa ng sa tingin niya ay hindi yun napapansin ni Mang Erning. Dahil dire-diretso lamang yung matanda sa pagbibisikleta. At tignan nga nito yung matandang babaeng naglalakad ay hindi nga raw nito ginawa. Subalit nang lingunin raw niya yung matandang naglalakad, ganun na lamang yung takot na naramdaman ng aking ama nang makita niya yung matanda na nasa kanyang likuran na at akmang hahawak raw ito sa kanyang balikat. Siyempre, nagtaka yung tatay ko dahil nilampasan na niya yung matanda eh. Parang napakabilis daw talaga nitong kumilos na nasa likuran ulit ito ng tatay ko. Nanlaki raw yung kanyang mga mata nang biglang bumuhaghag yung buhok ng matanda at nanlilisik na ang kanyang mga matang nagbabaga. Kaya naman, binilisan daw ni tata yung kanyang pagpapatakbo ng bisikleta na halos paliparin na nga niya yon sa grabing bilis. "Mang Erning, tulong! Tulungan niyo ako, Mang Erning!"
Sigaw pa raw niya na humihingi ng tulong sa matanda dahil medyo nauna ng araw ito. Dahil binilisan din daw ni Mang Irning yung kanyang pagpapadyak habang sandali namang bumagal yung aking ama dahil nga sa kanyang mga nakita. Mas kinagulat daw ng tatay ko nung bigla na ring sumigaw si Mang Irning na bilisan lamang niya yung pagpapatakbo ng bisikleta at wag nang lumingon pa. Yun naman yung ginawa ng aking ama. Lalo nga raw niyang binilisan yung pagpapatakbo ng bisikleta. Ramdam na ramdam niya yung labis-labis na takot sa kanyang sarili at halos tagaktak na rin yung kanyang pawis noon. At nakakarinig na rin daw sila ni Mang Irning ng isang nakakakilabot na huni ng ibon na aakalain mong uwak. Pero pati raw yung tunog ng pagaspas nun, talagang malinaw nilang naririnig na animo yung may kalakihan talaga yon. Pero pinipilit lamang nila na wag nang lingunin pa. Mabuti na lamang at noong papaliko na sila ay may biglang bumusina ng napakalakas. Magkakasunod raw yung pagbubusina ng malaking sasakyan habang binabagtas ang kabilang daan. Na animoy may nakita yung hindi ka nais-nais mula sa likuran nila tatay. Maya-maya naman ay unti-unti nang naramdaman ng aking ama na nawala na yung kakaibang presensya na nakasunod sa kanila. Kagad nga raw na huminto yung sasakyan at dali-daling lumabas yung driver. Pati na rin yung isa pa nitong kasama. Kaya huminto na nga rin daw sila Mang Irning at yung tatay ko at napabuntong hininga. Boss, okay lang ba kayo? Ano bang klaseng ibon yung umahabol sa inyo? Nakita namin eh. Napakalaki. Ibon ba talaga yon? Kakaiba eh. Kinikilabutan nga ako eh. Bulalas pang tanong ng driver. Bit-bit yung pamalong bakal. Na talagang naisip na rin niya iyon dahil sa kanyang nakita. Alam niyang hindi na yon ordinaryo. Kahit yung isa nitong kasama, nakita rin daw yon. At ang sabi pa nito, mukha raw yung aswang. Kaya doon ang aking nilabutan lalo yung aking ama at napatango naman daw siya habang patuloy pa rin sa tagaktak yung pawis. Aswang yon. Aswang yung humahabol. Maraming salamat talaga at nagkataong dumaan kayo. Kilala ko yun eh. Kaya nga hindi na ako lumingon o kahit tumingin man lang sa matanda na naglalakad. Dahil kilala ko na siya yung bantog na aswang. Wika pa raw ni Mang Irning. Ang tanging narinig na lang daw nila noon ay yung napakalakas na huni ng wakwak. Hanggang sa unti-unti raw nila yung naririnig na papalayo. Na parang natakot. Dahil nga meron na ring ibang mga tao roon. Laking pasalamat daw nila tatay doon sa driver na iyon. Dahil kung hindi nila ito nakasalubong, malamang baka dinumog na raw sila ni Mang Irning ng aswang na yon na humahabol sa kanila. At kung mamalasin pa, baka dagitin daw sila. O isa nga sa kanila ni Mang Irning, yung mapahamak. Noong makauwi na nga sila, dinala daw siya ni Mang Irning sa manggagamot dahil siya talaga yung punteriya kanina pa. Dahil duda nga sila na yung tatay ko talaga yung pinupunteriya ng aswang na iyon. Nang suriin nga raw siya ng manggagamot, nalaman niyang minarkahan siya ng aswang na iyon. Nung pinagbentahan niya ito ng isda, hinawak-hawakan raw kasi ng ilang ulit sa balikat yung tatay ko. Kapag ganun daw, parte daw yun ng pamamaraan ng mga aswang kung saan minamarkahan nila yung kanilang gustong punteriyahin. Ayon pa daw sa albularyo, may mga aswang daw talaga na ganon. Walang pinipili. Meron naman daw na mga sanggol at bata lamang yung pinupunteriya. Nagpalipad hangin na pala yung aswang na yon at minarkahan na pala yung tatay ko. Ang sabi pa ng albularyo, malamang yung pagtapik daw nito sa balikat at pagbati sa aking ama ay paraan na raw niya para magawa yung kanyang pinaplano.
Doon na nga napaamin yung tatay ko sa kanyang sarili na tama talaga yung sinabi ng Ali nung pinagbantaan siya nito tungkol doon sa matanda. Medyo nagsisiraw noon yung tatay ko dahil pinagtawanan pa niya yung Ali. Kahit halata naman na gusto lang nitong tumulong. Totoo pala talaga yung lahat ng mga sinabi nito tungkol doon sa matanda. Ang sabi pa raw ng manggagamot, "Huwag na kayong mag-alala. Ako na yung bahalang magbigay ng parusa sa aswang na yon. Mamamatay yon kung ayaw niyang umalis sa lugar na ito." Wika pa raw ng manggagamot na seryoso raw ito. Na parang gusto ng araw nitong paalisin sa baryo yung matanda na yon. Matapos raw gamutin yung tatay ko, hindi na nga raw siya nagawi doon sa may karatig baryo. At hindi na rin daw niya muling nakita yung aswang na yon. Pero hindi makakalimutan ng tatay ko yung lahat ng mga nangyari sa kanyang naranasan. Dito ko na nga rin tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat sa inyong lahat na mga makikinig dito. At maraming salamat din Sir Dan sa pagkakataon na ito. Paalam. Magandang araw sa inyong lahat. Magbabahagi tayo ngayon ng 3 kwento. At ang unang kwento ay merong pamagat na Kubot sa Daan. Tawagin niyo po ako sa pangalang Randy. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung naging karanasan namin ng kapatid ko. Naitago naman ninyo sa pangalang Leo. Madalas pong ginagabi kami ng uwi noon ng aking kapatid mula sa paaralan. May kalayuan man yung aming bahay, ngunit hindi naman pahirapan yung pagsakay dahil marami rin namang habal-habal na bumabiyahe patungo sa aming baryo. Kaya para sa amin, okay lang naman na gabihin ng uwi dahil meron naman kaming masasakyan kahit gabi na. Isang pagkakataon, ayaw sana naming magpagabi na umuwi ni Leo. Anya, may gagawin pa raw siyang takdang aralin pagka-uwi namin sa bahay. Subalit, wala po itong nagawa. Nung pilitin ko siyang sabay na kami dahil meron pa nga kaming ginagawang proyekto sa paaralan kasama yung mga kagrupo ko. Mga bandang 6:00 na po kami natapos sa paggawa ng proyekto. Kaya nagtungo kami kaagad ni Leo sa paradahan ng habal-habal na patungo sa aming baryo. Mabuti na lang at naghihintay doon si Mang Romel na taga sa amin din. "Halina kayo, pauwi na rin ako eh. Gagarahin na rin ako pagkatapos nito." Wika pa nito. Lumapit na nga kami sa kanyang motor at saka sumakay na rin agad. Agad naman niyang pinaandar ang kanyang motor at nagsimula na nga yung aming biyahe. Habang nasa biyahe, pansin kong tila nababahala si Mang Romel. Kaya tinanong ko po ito kung ano ba yung kanyang problema. "Ang bigat lang ng pakiramdam ko." Tugon po nito sa akin. Walang ano-ano. Nagulat na lang kami nang biglang pumutok yung panghuling gulong ng motor ni Mang Romel. Dahilan para mawalan po kami ng balanse. Mabuti na nga lang at walang napahamak sa amin nang matumba kaming 3 dahil nakapagpreno naman po agad ito. "Nako mga iho, mukhang bumigay pa yung gulong ko ah. Maglalakad na lang tayo mula rito." Napapailing pang sabi ni Mang Romel. "Wala po yung problema. Tulungan na lang po namin kayong hilahin yung motor ninyo." Tugon naman ni Leo. At saka nagsimula na nga po kaming maglakad. Hindi naman ganun kadilim yung paligid dahil may ilaw naman yung motor ni Mang Romel na siya ngang nagsilbing liwanag para sa amin. Naglakad kami at nang makalahati na namin yung daan mula sa kung saan kami nasiraan ng gulong, bigla na lang kaming nakaramdam ng takot nang sabihan kami ni Mang Romel na diretso lang daw kami sa paglalakad at wag nang pansinin ang mga makakasalubong. Napatingin kami sa aming unahan at binalot ng takot
yung aking sistema. Hindi ko maipaliwanag kung anong nilalang yon. Ngunit para yung naglalakad na merong napakahabang buhok. Diretso lang kami sa aming paglalakad na animoy wala kaming nakita at hindi nga pinansin yung bagay na iyon. Pero aaminin ko pong nakita ko na po yun. Parang babae pero hindi makita yung mukha dahil natatakpan talaga ng napakahabang buhok. Nung malagpasan na po namin ito, napatingin ako kay Leo. Nang makita kong lilingunin pa sana niya ang bagay na iyon, pinigilan ko po ito. Wag, Leo. Sundin na lang natin si Mang Romel para hindi tayo mapahamak. Wika ko pa kaya hindi niya itinuloy ang kanyang binabalak. Makalipas po yung 10 minuto. Nagulat pa kami dahil may nakasalubong ulit kaming katulad ng bagay na iyon. Tila naglalakad na babae pero nakatakip po yung buhok sa kanyang katawan pati na rin sa kanyang mukha. Napakahabang buhok. Pero sa pagkakataon pong yon sa pangalawa, may natatanaw na po kaming mapupulang mga mata na parang bahagyang nahawi ang kanyang buhok. Nakatingin po yun sa amin. Kaya napaiwas rin ako ng tingin. Nakaramdam ako ng takot dahil doon. Huwag niyong tignan. Bilisan na lamang ninyo yung paglalakad at huwag nang lilingon pa. Nakasunod lang yan, sabi ni Mang Romel, kaya yun nga po yung aming ginawa. Binilisan po namin yung paglalakad hanggang narating na nga rin po namin yung aming bahay. Habang si Mang Romel naman po ay dumiretso na rin ang uwi sa kanila. Pumasok po kami sa bahay namin at sumilip sa bintana. Dahil ito pong si Mang Romel, malapit lang din po talaga yung bahay sa amin. Nasa unahan lang po namin. Nakitang-kita talaga kapag sumilip kami sa bintana. Nakita pa rin namin na nakasunod po sa kanyang likod yung nilalang na may napakahabang buhok. Nakahinga lang po kami ng maluwag ni Leo nang makapasok na nga rin po si Mang Romel sa kanilang bahay. Nakita po namin na napahinto na po noon yung sumusunod sa kanya at walang ano-ano. Bigla na lang po itong umangat sa lupa na talagang parang hindi po sumasagi ang mga paa nito sa lupa. Hanggang sa bigla na nga lang din po yung naglaho. Nagkatinginan kami ni Leo at napagpasyahan na dumiretso na lamang sa kusina kung saan nga naroroon yung mga magulang namin ng mga oras na yon. Ikwinento namin sa kanila ang mga nangyari at napag-alaman namin na kubot daw pala yung tawag sa nilalang na yon sa lugar namin. Hindi ko nga rin alam kung bakit pero yun daw po yung tawag nun sa aming lugar. Maaring iba naman po o baka ibang nilalang naman din po yung kubot sa ibang lugar. Nagtataka man ngunit laking pasalamat namin pati na rin ang aming mga magulang na wala namang nangyaring masama. Simula po noon hindi na kami nagpapagabi ng uwi sa takot na baka mangyari po ulit sa amin ang nangyari ng gabi na iyon. Hanggang dito na lang po. Itong pangalawang kwento naman po ay merong pamagat na puno ng mangga sa gilid ng daan. Magandang araw po, Sir Dan. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang B-Boy. Ito po ay personal na karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako at gabi na nga rin po kong makauwi sa aming bahay. Nasa trabaho po ako noon. Naging abala ako sa aking ginagawa. Naging mabilis din po yung paglipas ng mga oras hanggang sa uwian na nga rin po namin ng gabing yon. Nung makalabas na po ako sa gusaling pinagtatrabahuhan ko, nakaramdam po ako ng mabigat sa aking katawan. Bakit kaya ganito yung pakiramdam ko? Wala naman to kanina. Tanong ko pa sa aking sarili. At nagpa siyang tumungo na lang sa may paradahan ng tricycle patungo sa aming baryo. Mabuti na lang at meron pa pong nakaparada doon. Kaya nakasakay rin po ako kagad.
Makalipas po yung mga 10 minuto at wala pa ring ibang pasahero. Nagpasya na nga yung driver na paanda rin na ang kanyang minamaneho. Hindi pa rin nawawala yung mabigat na pakiramdam na nararamdaman ko noon. Hanggang sa makababa na nga ako ng tricycle. Dahil hindi naman nakakapasok yung tricycle doon sa papasok na daan pauwi sa bahay namin. Kaya kailangan ko pang maglakad sandali. Habang naglalakad, mas bumibigat palalo yung pakiramdam ko. Bigla ring nanindig yung aking mga balahibo sa batok. At yun po yung unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganon. Ilang sandali pa, napansin kong nasa tapat na pala ako ng puno ng mangga na madalas ko ring madaanan pa uwi. Hindi maganda ito. Bulalas ko na lang dahil talagang kinukutuban ako ng masama. Kaya naglakad na lang nga rin ako ng mas mabilis. Subalit makalipas pa yung ilang sandali, ramdam ko na yung pangangatog ng aking tuhod. Kahit kasi anong laki at bilis ng aking paghakbang, parang hindi ako lumalayo sa aking paglalakad. Sinubukan ko pang tumakbo habang nakatingin sa puno ng mangga. At tama nga ako na hindi ako nakakaalis sa aking kinaroroonan. Nilukob na ng takot yung buong katawan ko noon. Dahil nga sa nangyayari ng mga oras na iyon. Nang walang ano-ano, nakalangha po ako ng amoy tabako. Dahil doon, nataranta po ako. Lalo na nung meron po akong narinig na may halakak na animoy nagmumula sa ilalim ng lupa. Dahil sa lalim po ng boses nito. Sa isang pagkisap lamang po ng mata ko, tumambad sa aking harapan ang isang malaki at napakaitim na nilalang. Nakatingin po ito sa akin habang nakaupo sa may sanga ng puno ng mangga. May hawak rin po itong tabako, kaya pala meron akong naaamoy na ganon. Hindi ko maiwasan yung panginginig ng aking tuhod. Lalo pa at nakatingin sa akin yung nilalang na iyon habang nakangiti. Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ako tinatakot? At bakit ka nagpakita? Sigaw na tanong ko pa sa nilalang na iyon. Naaaminin kong grabe na po yung takot ko habang tinatanong yon. Hindi naman po ito tumugon sa akin. Bagkos ay muli po itong napahalakhak. Hindi ko na alam noon yung aking gagawin. Lalo na noong gumagalaw na yung nilalang. Naistatwa po ako ng mga sandali na yon. Lalo nung ilapit nito sa akin yung kanyang mukha. Hindi ko inaasahan ang gagawin niyang pagbuga ng usok ng tabako sa akin. Dahilan para bahagya po akong mahilo at nawala na rin ako ng malay. Bago po ako tuluyang nawala ng ulirat noon, narinig ko pa yung malalim nitong paghalakak. Nang magising po ako, nakahiga na ako sa aking silid at meron ng bimpo sa aking noo. Nang makita ng aking ina na gising na po ako, nilapitan nito ako at tinanong kung okay na ba yung pakiramdam ko. Ikwenento niya rin sa akin na nakita na lamang daw nila akong nakahandusay na at walang malay sa may tapat ng puno ng mangga. Kaya nataranta daw sila na labis nga rin daw silang nag-alala dahil napakataas daw ng aking lagnat. Wala rin silang kaalam-alam kung bakit daw nangyari yon sa akin. Napaisip naman ako ng mga panahon na yon kung guni-guni ko lang ba yung nakita kong kapre. Nagulat na lamang ako nung magtanong yung aking ina sa akin. Anak, naninigarilyo ka ba o nagtatabako? Yun kasi yung naaamoy namin sa damit mo eh. Wika pa nito. Kaya nanlaki po yung aking mata habang napapailing sa kanya. Hindi ako makapagsalita dahil doon. Dahil napagtanto ko na totoo nga po yung aking naranasan sa nilalang na iyon at hindi lamang guni-guni. Sa katunayan, yun lang din naman po yung una at huling karanasan ko sa kapre.
Nag-iba na rin po kasi ako ng trabaho, kung saan maaga pa lang ay nakakauwi na ako sa aming bahay dahil na rin sa kagustuhan ng aking ina. Hanggang dito na lang po. Itong pangatlong kwento ay merong pamagat na usok. Good day po. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Maricor. Ang kwentong ito ay tungkol sa naranasan namin ng aking asawa na tawagin po nating Ralph. Noong lango pa po siya sa pag-iinom ng alak. Ilang pagkakataon ko na pong pinagsasabihan yung aking asawa na tigilan na ang kanyang pag-iinom. Lalo pa at meron na po kaming 2 anak. Subalit, hindi po ito nakikinig sa akin at ipinagpapatuloy pa rin ang kanyang bisyo. Dahil doon, minsan ay ginagabi po siya sa kanyang pag-uwi. At ang malala pa roon ay hindi na siya umuwi sa aming bahay kung minsan at nakikitulog na lang sa kanyang mga kainuman. Isang gabi, nagkaroon siya ng kakatuwang karanasan na nagpabago sa kanya. Galing po siya noon sa inuman ng gabi na iyon. Mag-alas 9 na iyon. Nang magpasya po siya na umuwi na sa bahay namin. May tama na po ito ng alak. Ngunit kaya pa naman niyang maglakad pa uwi. Kaya yun nga yung kanyang ginawa. Pagkatapos na magpaalam, ay agad na nga rin itong umalis. Hindi rin naman ganun kalayo yung lalakarin niya pauwi ng bahay namin. Dahil mga ilang kanto lang naman yung kanyang madadaanan. Yun nga po. Habang naglalakad ito pauwi, pasuray-suray na ito. Ngunit hindi naman po ito natutumba. Nasa kalagitnaan na po siya ng kanyang paglalakad nung makaramdam siya na tila naiihi ito. Sa kadahilanan po na iyon, tumigil yung aking asawa sa kanyang paglalakad at saka umihi muna sa may pader na kanyang nadaanan. Habang umiihi, nakaramdam siya ng pagkalinsangan ng kanyang paligid. May naaamoy din daw siyang usok, kahit wala namang usok doon. "Huwag niyo akong takutin, hindi ako natatakot." Wika pa raw nito sa hindi naman niya malamang dahilan. Basta sinabi lang daw niya. At pagkatapos nga niyang umihi, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Subalit, ilang hakbang pa lang daw ang kanyang nagagawa nung paunti-unting nagkakaroon ng makapal na usok sa kanyang paligid. Nagpalinga-linga po ito na tinitignan kung ano nga bang nangyayari. Ngunit wala naman daw siyang nakikita na apoy roon. Pansin niya rin na wala man lang katao-tao sa paligid niya, kaya napalunok po siya ng kanyang laway. Akmang maglalakad na daw sana ulit siya, nang hindi na niya nagawa pa dahil meron daw kung anong boses na naririnig daw niya sa kanyang likuran. Nung nilingon nga niya iyon, tumambad sa kanya ang nakakasilaw na liwanag, dahilan para mapatakip siya ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang takip sa kanyang mga mata at nagulat siya nang meron siyang matanaw na tila figura ng tao napapalabas sa ilaw na iyon. Mas naging mausok naman daw yung paligid ng aking asawa, habang mas nagiging klaro ang anyo ng tao. "Diyos ko, ano ito?" sabi na lang daw niya sa kanyang sarili, dahil sa kanyang pagkagulat at pagkamangha. Hindi niya alam kung ano yung kanyang mararamdaman noon nang makita daw niya ang isang lalaki na nakasuot ng isang mahabang puting damit. Hindi nito gaanong nakita yung mukha dahil natatabunan daw ito ng liwanag ng kanyang paligid. Nawala yung tama ng alak noon sa asawa ko dahil sa kanyang nakita. Hindi niya rin alam kung paniniwalaan niya ang kanyang mga nakikita. Ngunit alam daw niya na totoo yung lahat ng iyon, lalo pa at nahawakan niya raw yung kamay ng lalaking yon. Pinagpapawisan siya ng malamig. At sa kadahilanan din na iyon, napapikit daw yung aking asawa. At nung imulat niya ang kanyang mga mata, wala na raw yung lalaki sa kanyang harapan.
at unti-unti na ring nawawala yung liwanag na kanyang nakikita, maging yung mga usok sa kanyang paligid. Ilang minuto pa po yung nakalipas, tuluyan na nga ring nawala at bumalik sa dati ang kanyang paligid. Litong-lito po siya noon at napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa kaba. At dahil nga sa takot, agad po itong napatakbo pa uwi ng bahay namin. Nang makarating po ito sa bahay, putlang-putla po ito. Kaya tinanong ko yung aking asawa kung ano nga ba yung nangyari sa kanya. At ikwento naman niya ang lahat sa akin. Hindi ako makapaniwala noon, ngunit sinabihan ko siyang baka marahil ay hudyat na yon para magbago na siya. Napatango naman po itong asawa ko. At mula po noon, bigla po itong tumigil sa pag-inom ng alak. Sa katunayan po niyan, naniniwala po ito na marahil daw ay isang anghel yung kanyang nakita. Paki-comment na lang din po dito kung ano naman yung inyong opinyon. Maraming salamat po at hanggang dito na lang. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Tonyo. Nakatira po dito sa Kabisayaan. Mahilig makinig yung aking mga anak sa mga ganitong horror narration hanggang sa napadako nga kami sa inyong channel. Nung mapakinggan nila yung mga ibinahaging kwento ng inyong mga sender, kinulit din po nila ako na ibahagi ko rin daw sa inyo yung aking naranasan noong kabinataan ko pa lamang. Dahil nga sa kanilang kakulitan, kung kaya't nakumbinsi po nila ako na ibahagi rin sa inyo itong aking kwento. Bale, karanasan ko po ito tungkol sa isang kababalaghan sa sityong aking napuntahan kasama yung mga kaibigan ko. Natawagin na lang po nating Leo at Kaloy. Hindi ko na lamang babanggitin pa yung baryong kinabibilangan ng sityong tinutukoy ko, bilang respeto na rin sa mga naninirahan doon. Naganap yung mga pangyayaring ito maraming taon na yung nakaraan. At nung mga panahon na yon, nasa edad na 19 na taong gulang pa lang ako at nagtatrabaho kasama yung mga kaibigan kong ito na si Leo at Kaloy. Palagi kaming sumasama sa grupo ni Mang Tebang, dumarayo sa iba't ibang lugar para manggapas din ng palay. Kaya nakakapunta kami ng mga kaibigan ko sa mga iba't ibang lugar. At dahil kabinataan pa, marami kaming nakikilalang mga nagagandahang mga babae. Isang pagkakataon, piyesta po ng araw na iyon sa sityong medyo may kalayuan dito sa baryong aking tinitirhan. Isang araw ay nagkataon na nasa labas po ako ng bahay namin nung dumating yung kaibigan kong si Leo. At nag-ayang pumunta daw kami doon sa pista sa karatig na sityo. Dahil wala naman kaming pasok sa trabaho kinabukasan, pagkat meron ngang sakit si Mang Teban. Kaya napapayag rin po nito ako. Sigurado ka bang makikipista lang tayo, paring Leo? Baka mamaya hindi pala taga roon yung kakilala mo. Mapurnada pa yung lakad natin. Paniguro kong tanong sa kaibigan ko. Oo naman tol, ayain ba kita kung hindi ako sigurado? Tara na, baka mamaya gabihin pa tayo sa daan. Pangungulit pa nito na paanyaya sa akin. Ayon po kasi dito, may kakilala raw siya doon sa sityong aming pupuntahan. At inimbitahan nga raw siya ng kakilala niyang ito. Dahil nga sa hindi niya ako tinigilang kulitin, talagang napapayag po nito ako nung araw na iyon. Sinabi ko na lamang sa kanya na wag na siyang makulit dahil papayag na ako. Sandali lang magpapaalam lang ako sa loob. Anya ko pa't pumasok na nga rin ako sa bahay. Matapos kong makapagpaalam sa aking ina
Kaagad na rin akong nagbihis. Pagkatapos nun, umalis na po kami agad. Dadaanan pa kasi namin yung isa pa naming kaibigan na si Kaloy. Bali po, mahigit 1 oras naming lalakarin yung sityong aming pupuntahan. Tumango naman yung kaibigan ko. At ang sabi nito, bago raw siya pumunta sa bahay, ay una daw niyang dinaanan si paring Kaloy. At inaya na raw niya ito na pumunta sa karatig sityo. Sinabihan naman daw siya nito na unahin muna akong puntahan at balikan na lang siya. Wika pa ni Leo. Kung ganon, sinabihan mo na pala siya bakit umalis pa yung mokong na yon. Alam naman pala niya yung lakad Wika ko naman. Abay malay ko ba? Bakit kaya hindi na lang natin itanong sa kanyang nanay kung saan nga ba ito nagpunta? Baka alam rin niya Wika pa nga ni Leo. Mas mabuti pa nga. Tara na. Tugon ko naman. Akmang magtatanong na nga sana kami sa kanyang ina nang matanaw naming patakbong lumalapit sa kinaroroonan namin si Kaloy. Nang makalapit na nga ito, humingi ito ng paumanhin dahil meron lang daw siyang pinuntahan. Kaya nga pagkatapos po nun, umalis na rin kami. Lalo at baka maabutan pa kami ng dilim. Liblib pa naman yung pupuntahan namin. Kagad na kaming nagmadaling maglakad para hindi kami abutan ng dilim sa daan. Pasado 5:00 na rin po noon ng hapon kung kaya't mahirap na kapag maabutan pa kami. Habang naglalakad na nga kami, panay yung kwentuhan namin upang hindi kami makaramdam ng pagod. Nasa parting liblib na kasi kami at medyo paakyat yung nilalakaran namin. Makalipas nga yung mahigit 1 oras, nakarating na rin nga kami sa sityong aming pupuntahan. Agad na bumungad sa amin ang masayang tugtugan at mga paninda sa gilid ng daanan. Marami ring taong namimili at nakipiesta, kagaya nga namin na dumayo lang din doon. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. At nung makailang minuto na nga kami sa paglalakad, at sa tingin ko ay malapit na sa may dulo banda, hindi ko na nga napigilan yung sarili ko na magtanong sa kaibigan ko kung saang bahay ba talaga kami pupunta. Sa tingin ko kasi wala nang kabahayan pa sa unahan at parang mga talahiban na lamang ang nadadaanan namin. Pahina na rin ng pahina yung tunog na aming naririnig doon sa may nagpapatugtog. At iilan na lang yung mga nakakasalubong naming tao. Ang dami mo namang tanong, tol. Sumama ka na lang. Kabisado ko rito. At alam ko rin kung saan yung bahay na pupuntahan natin. Wika naman ni Leo, na halatang nairita sa aking mga tanong. Makalipas yung ilang pang minuto, ay may natanaw na kaming bahay sa hindi kalayuan. Tinuro sa akin ni Leo na yun na raw yung bahay na pupuntahan namin. Ngunit bago pa man kami makarating ng tuluyan sa bahay na sinasabi ng kaibigan ko, sa hindi sinasadya, ay meron po kaming nakasalubong na matandang lalaki. At nung makakasalubong ko na nga po yun, sakto naman na medyo natapilok pa ako at nabangga ko yung matanda. Mabuti na lamang at nasalo ko rin kaagad ito bago pa ito masubsob sa lupa. May kalakihan din kasi yung pangangatawan ko, kung kaya't nung medyo natapilok ako ay talagang nabunggo ko po yung matandang makakasalubong ko na. Agaran akong humingi ng pasensya dahil hindi ko naman sinasadya. Pasensya na po, tatang. Hindi ko naman po sinasadya na mabangga ko po kayo. Paghingi ko pa ng paumanhin. Tinitigan lang nito ako ng masama. Pagkatapos po nun, ay nagpatuloy na maglakad nang walang pasabi. Nung makalayo na nga yung matanda,
Tsaka pa lamang ako napahinga ng maluwag. Dahil sa totoo lang po, talagang kakaibang amoy yung iniwan ng matanda. Mabahong amoy na talagang nalalanghap namin. Yun bang parang amoy matanda pero talagang may kabahuan? Ano ba naman yun? Ang baho naman ng matanda. Bulalas pang wika ni Kaloy. At napatakip pa nga ito sa kanyang ilong. Oo nga naman, hindi mo maintindihan kung anong klaseng pabango ba ang pinaligo ng matandang yon. Sigundang wika pa ni Leo. Sinabihan ko naman sila na wag na lang pansinin at maglakad na lamang kami para makarating na kami kaagad sa pupuntahan. Pagkarating namin sa bahay ng kakilala ni Leo, sinalubong kami ng parang kaidaran lang rin namin na lalaki. Natawagin po nating Benjo. Bakit ngayon lang kayo? Akala ko hindi na kayo darating. Nakangiting tanong pa nito at pinapasok na kami sa loob ng bahay. Tsaka diniretso sa may hapagkainan. Pasensya ka na para, may pinuntahan lang kasi itong kaibigan ko sandali. Tugon naman ni Leo at isa-isa nga kaming ipinakilala rito. Nalaman nga namin na malayong kamag-anak pala ni Leo yung nakatira sa bahay na pinuntahan namin. Kaya naman palihim ko siyang siniko at sinabing bakit hindi niya sinabing may kamag-anak pala siya doon sa baryo na iyon. Bakit? Nagtanong ka ba? Pabalang naman na sagot ni Leo. Hindi na lamang ako umimik pa dahil merong magandang dalaga na biglang pumasok sa loob ng kusina at kapatid pala yon ni Benjo. Agaran na kaming inasikaso nito at maraming mga handa yung inihain sa lamesa. Kahit na liblib yung sityo, talagang sagana po sa hanap buhay yung mga naninirahan doon dahil sa napakaraming handang pagkain. Nakita ko rin nga na merong mga nakaimbak na bigas na nakasanda lamang sa dingding. Medyo ilang sako po yon. Sa labas naman ng bakuran, meron ding mga tanim na gulay na talagang hitik na hitik sa bunga. Tulad na lamang ng mga sitaw, kalabasa, at iba pang mga gulay. Nasinaga na kasi ng liwanag ng buwan ang labas ng bahay, kung kaya't malinaw rin naming nakita kahit medyo madilim na. Uy, huwag kayong mahiya. Kumain lang kayo ng kumain. Marami pang nilutong pagkain sa inang. Nakangiting wika ng magandang babae na nag-asikaso ng pagkain namin. Ngumiti lang naman kami dito at nagpasalamat. Nung kumakain na nga kami, napansin kong matalim na nakatitig sa amin ang matandang lalaking nakaupo sa may balkonahe. Dahil mula sa kusina kung saan nga kami naroroon, matatanaw mo rin yung sa may loob ng sala. Kaya nakita ko rin yung matanda kung paano itong tumitig, na para bang meron kaming nagawang mali rito. Maya-maya pa'y bigla kong naalala na siya yung matandang nasagi ko kanina sa gilid ng daanan. Iniwas ko na lang yung aking paningin sa pag-aakalang baka nga nagalit ito sa akin nang mangyari yun kanina. Pero bukod pa doon, syempre agad nga akong nagtaka kung paano itong mabilis na nakabalik samantalang nakasalubong namin yon. At hindi naman namin ito nakitang muli pagkatapos nun. Napakabilis naman yata niyang nakauwi. Kaya hindi ko naiwasang sabihin yon sa mga kaibigan ko. Akala ko nga ako lamang yung nakapansin at nagtaka. Pero ganun na rin pala yung naisip ng mga kaibigan ko. Bahagya pa nga akong siniko ni Leo. At binulong nito sa akin na kanina pa raw niya nakikitang tinitignan kami ng masama nang matanda na yon. At tulad nga ng sabi ko, nagtaka kami pareho kung paano itong nakauwi agad samantalang nakasalubong namin to bago pa yon. Mukhang galit yata yung matanda, tol. Grabe naman, hindi mo naman sinasadyang mabangga siya eh. Bulong pang wika ni Leo. Sinabi ko na lang sa kanya na hayaan na lang namin at wag nang pansinin.
Baka kakulasing lang yung matanda, kaya ganun po ito kung makatitig. Kumain ka na lang. Huwag mo nang tignan. Baka lalo lang magalit. Pabulong ko pang wika kay Leo. Ano bang pinagbubulong-bulungan nyo dito? Sali nyo naman ako. Wika naman ni Kaloy. Dahil medyo madaldal nga rin itong kaibigan kong si Leo. Kaya hindi nito napigilan na sabihin yung tungkol doon sa matanda. Ngunit nung ituro niya kung saan ito nakapwesto kanina, at napalingon nga kaming lahat sa kanyang kinauupuan, napakunot noon naman po kami at nagtaka sa kadahilan ng napakabilis naman pong nawala nung matanda. Nalingat lamang kami sandali at wala na agad ito sa aming kinauupuan. Natawa naman si Kaloy at sinabihan kaming baka namamalikmata lang raw kami. Dahil wala naman daw siyang napansin. Ang mabuti pa, kumain na lang tayo at baka gutom lang yung nararamdaman ninyo. Wika pa nga ni Kaloy noon. At yun nga yung ginawa namin. Matapos nga naming kumain, nagkwentuhan pa kami habang nagiinuman. Hanggang sa kapwa lasing na yung mga kaibigan ko at medyo may tama na rin ako na napapansin ko rin na medyo lumalalim na rin yung gabi. Kaya tumayo na ako at inaya na yung mga kaibigan kong umuwi na kami dahil malalim na yung gabi at maglalakad pa kami. Matapos nga naming makapagpaalam, agara na rin kaming naglakad pa uwi. Sa paglipas po ng ilang sandali, habang tinatahak na namin yung liblib at medyo magubat rin na daan, nakarinig na ako ng mga huni ng ibong uwak. Kaya sandali akong napatingala sa mga punong dinadaanan namin. Kabilugan ng buwan ng gabing yon. Kaya hindi na rin namin kailangan ng ilaw sa daanan, sapagkat maliwanag naman yung buwan. Pasuray-suray nang naglalakad yung dalawa kong kaibigan dahil lasing nga talaga yung mga ito. At panay pa yung tawanan ng mga ito. Kaya sinabihan ko naman sila na mag-ingat sa paglalakad at baka matalisod sila at gumulong sa may bangin. Sa pagpapatuloy naming maglakad, bigla na lamang kaming natigilan nang may nakita po kaming matandang lalaki sa unahang bahagi ng aming daraanan. Sandali ko pang tinitigan yung matandang lalaki sa unahan para baka makilala ko kung sino. Noong maaninagan ko nga yung mukha nito, sobra akong nangilabot at nagimbal sa itsura sapagkat ito yung matanda kanina. Subalit, sa pagkakataong ito, nanlilisik na yung mga mata na kulay pula na para bang nagbabaga, lalo na kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Yung matindi pa, kitang-kita ko rin na meron itong matutulis na mga ngipin, habang walang humpay namang tumutulo yung kanyang laway. Teka, di ba siya yung matanda kanina? Natatarantang tanong pa ni Kaloy. Mga tol, mukhang aswang yan. Sigaw pa niya. Naanimoy nawala bigla yung kalasingan at biglang tumuwid yung kanyang pagkakatayo. Sandali naman kaming natameme at napatitig sa nakakapanghilakbot na anyo ng nilalang. Hanggang sa walang ano-ano, mabilis pong sumugod sa amin yung lalaki na yon. Nakita kong para itong asong tumatakbo patungo sa kinatatayuan namin. Nang makabawi kami sa pagkabigla, ay mabilis naman kaming tumakbo pabalik doon sa lugar naming pinuntahan. Ilang sandali pa, naririnig na namin yung huni ng wakwak sa paligid. Na para bang imbis na habulin kami sa pagtakbo ay nagpalit na lamang ito ng anyo at lumipad para mas madali sa kanya ang paghabol sa amin. Kung kaya't sumisigaw naman kami noon at humihingi ng tulong. Habang tumatakbo po kami, may natanaw kaming mga kalalakihan sa unahan. At kasunod po nun, nagulat na lamang kami nung bigla kaming makarinig ng putok ng baril. 2 beses po yon. Nakitang-kita namin na yung nagpaputok ay yung isa po doon sa mga lalaki sa unahan. Nahalatang nakipista rin po yung mga ito at nakita nila
yung humahabol sa amin. Kitang-kita ko po na itinutok nito yung baril sa itaas bago po niya pinaputok yon habang kami ay tumatakbo. Kaya talagang napadapa po kami ng mga kaibigan ko sa lupa. Napatakip pa nga po ako ng tenga dahil muli pa pong nasundan yung mga putok ng baril. Sabay nagsigawan na nga rin po yung mga kalalakihan na meron daw silang nakitang wakwak na humahabol sa amin. Sabay nagtakbuhan yung mga ito papalapit sa amin. Sabi pa ng lalaking may hawak na baril, "Wala na, hindi ko tinamaan. Nakatakas pa. Dapat kasi kapag pumupunta kayo sa mga ganitong baryo, magdala kayo ng armas." Wika pa nga po ng lalaking yon at tinulungan po nila kaming makatayo. At pagkatapos po nun ay sabay na nga rin kaming naglakad palabas doon sa baryo na iyon. Parang ito po talaga yung dahilan kung bakit tumigil kaming magkakaibigan sa pagpunta-punta sa mga pistahan. Talagang natroma po kami sa nangyari. Siguro dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.